hirap pag mayroon kong rhinitis at namumugto pa yung mata mo. Kasi ang nangyayari mga kasama, kada video ni Tatay Digong na nakikita ko, tumutulo talaga yung luha ko, hindi talaga magpipigilan dahil yung kabutihan na nagawa, eh. Marami na akong kaibigan na nagpo-post na rin po sila ng kanilang mga suporta. Sa Facebook account nila makikita mo na suportado nila si Tatay Digong. Pasok Matapos sabihing wala silang kinalaman sa pagkakaaresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, President Bongbong Marcos inilaglag ng mga taga-International Criminal Court. Gobyerno ng Pilipinas mismong nakipagtulungan sa ICC para dakipin at papuntahin sa Netherlands ang dating Pangulo si Rodrigo Roa Duterte. Nung una nagkakaila ka pa, hindi ka tutulong, mismo sa'yo na nanggaling. Ang exclusive news na marahil hindi pa nailalabas ng ilang media outlets sa bansa, kung saan mismong opisyalas ng ICC ang nagsabi on worldwide telecast na ang gobyerno ng Pilipinas sa pangunguna ni President Marcos ang siyang nakipagtulungan para maaresto si former President Rodrigo Duterte. Ito ang shocking revelation na marahil hindi raw inaasahan ng ilang mga nasa gobyerno na mismo ang isang opisyalas ng ICC sa pamamagitan ng interview ng BBC London ang nagsiwalat na ang gobyerno ni Marcos Jr. ang literal na nagpagkanulo kay President Duterte sa pamamagitan di umano ng mga ebidensyang ipinasa nila sa ICC para dakipin ng dating Pangulo. Ito ay sa kabila ng kanyang naging press conference kahapon kung saan pinasinungalingan ni BBM ang di umano'y aligasyon na sila mismo ang pasimuno ng pagka-aresto kay President Duterte. Ngunit tila sa isang iglap na bago ang lahat at inilaglag ng ICC ang gobyerno ng Pilipinas dahil mismo ang opisyalis ng International Criminal Court ang nagpatunay na ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos ang siyang nagbigay ng pahintulot para arestuhin at dakipin si former President Rodrigo Duterte para sa di umano'y investigasyon ng International Criminal Court. Panoorin ang exclusive interview mula sa BBC London kung saan inilabas international and worldwide ang pahayag ng isang ICC official kung saan opisyal na inilaglag ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos at isiniwalat sa publiko na ito mismo ang nakipagtulungan sa ICC para dakipin at arestuhin ang former president na si Rodrigo Roa Duterte. Panoorin ang full video. Mr. President, may violation ba ito sa ating soberanya itong pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte? No. Bakit naman? Dahil consistent naman tayo. Hindi tayo tumutulong sa investigasyon ng ICC. Wala tayong meron. Ang hirap ng ngiwi mo. Ang hirap na hirap ka magsalita. Grabe. Tayong contact sa kanila, natural. Pero no, not on an official level. We didn't help them in any way. The arrest, what we did, the arrest that we did today was in compliance with our commitments to Interpol. It just so happened that that came from ICC. But it's not because it came from ICC. It's because it came from Interpol. Sir, third question from the MPC. Mr. President, may violation ba ito sa ating soberanya itong pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte? No. Bakit naman? Dahil consistent naman tayo. Hindi tayo tumutulong sa investigasyon ng ICC. Wala tayong meron tayong contact sa kanila, natural. Pero no, not on an official level. We didn't help them in any way. The arrest, what we did, the arrest that we did today was in compliance with our commitments to Interpol. It just so happened that that came from ICC.
But it's not because it came from ICC. It's because it came from Interpol. To have him properly tried in the Hague. So what happens when he arrives? If indeed he gets on board this plane that we can see right now, about a 12-hour flight perhaps to Europe and to The Hague, what happens next? Well, he'll be taken into custody, and there'll be all sorts of safety procedures applied then, and then he'll be taken to the court, and in due course he'll be asked to plead to an indictment. And this is all happening and could only have happened with the full cooperation of the Philippines government? Yes, I mean, one of the problems, I mean, your previous contributor, I think, mentioned it, these two families being at war, originally at peace together, then you wouldn't have expected the Marcoses to provide evidence against Duterte. Now that they're at war, we hear that Marcos is prepared to cooperate. The question then may include, or the questions then may include, whether evidence provided by the regime under Marcos will be clean evidence, or whether there's a risk of its being tainted before. Huling-huli ka na dito. Tamo umamin na, oh. 'Di ba? Kayo-kayo ang nagpakana niyan. Pinagkanulo nyo ang tumulong sa inyo na magpalibing sa tatay mo. Pinagkalulo mo ang tao nagbigay sigla sa sambayan ng Pilipino. Pinagkalulo mo ang hinahangaan ng mga taga Mindanao na tao na nagbigay sa kanila ng neutral at walang halong alam nyo kasi merong dati kasi nung hindi pa si Tatay Digong ang namumuno, iba kasi ang tingin ng Kristiyano sa mga Muslim. Sorry for the word, pero ganun po ang tingin ng iba. Pero nung si Tatay Digong na ang umupo, naging pantay-pantay na po. Maganda ang ginawa ni Tatay Digong sa mga kamusliman. Ikaw ang nagkanulo sa taong hinangaan ng mga taga Mindanao at taga mga Muslim at buong Pilipinas. Grabe ka. Na sobrang gusto nyong manatili sa upuan at ubusin ang kaba ng bayan, ang matinong tao ang sinisiraan nyo at ginagawa nyo masama. Gusto nyo ipakulong? Sorbehin nyo, eto na. Boses na ho ng masa ang maririnig nyo rito. Gusto nyo marinig kung ano yung sinabi mo noon? May ibibigay pa ako sa inyo. Para lahat ng sinabi niya dati, ipapamukha natin sa kanya. O interview ito kung ano yung statement niya. Kasi dati, tinatanggi niya na hindi siya makikialam, hindi siya makikipagtulungan, at hindi siya tutulong. Pero eto na. Mr. Duterte was arrested in compliance with our commitments to Interpol. Hours before his arrival, Interpol Manila received an official copy of the ICC warrant. This prompted the Prosecutor General of the Department of Justice to serve the warrant. Interpol asked for help, and we obliged because we have commitments to the Interpol, which We have a commitment to the Interpol. Ibig sabihin, kwentong barbero lang pala yung mga pinagsasabi mo noon. Di lumabas din ang tunay na kulay, ang totoong totoo at ang plano. we have to fulfill. If we don't do that, they will no longer help us with other Ano? cases involving Filipino fugitives abroad. This is what the international community expects of us as the leader of a democratic country that is part of the community of nations. Well, we followed Ang hirap magpaliwanag pag nasusukol na. Panoorin niyo mga kasama. every single necessary procedure. We had a very good basis on which to serve that warrant and to read him his rights. We followed all the legal procedures that are necessary. So I'm confident that if in further examination, you will find that it is Confident pa raw siya Confident siya. proper and correct. This case started in 2017 when we were still members of the ICC, and it was during the time of former President Duterte. So I don't see how that can be political persecution on my part. Nako po. Hindi pa ba pamumulitik yan nakikita at ginagawa? Ha?
Hindi pa? Tanungin nyo ang sambayang Pilipino para malaman nyo. Was the it was initiated before I even came into the picture. So Di ba mga kasama? O eto, tanungin natin. Yung utang na loob nasa na? Pasensya na kayo, kailangan ko itanong to. Kung meron man pong isang bagay na sa inyong tingin ay tinatanaw nyo ng utang na loob sa Pangulo, sa Presidente, o sa pamahalaan na ito, ano po yun? Kung meron man, ha? well, yung kanyang isa personal o sa politika? Personal po, personal. Oh. Ay, siyempre, pinakamalaking ginawa niya para sa amin, yung paglibing ng aking ama sa libingan ng mga bayani. Yun ang pinaka-importante para sa amin, para sa pamilyang Marcos, siyempre, at matagal na namin pinaglaban yan eh. At ngayon pa lang, kahit na yung ibang presidente na May utang na loob ka naman pala eh. Ano ang ginawa mo? Ano ang ginawa mo sa taong nagpalibing sa iyong ama? Ang sakit sa mamamayang Pilipino na binigyan kayo ng pangalawang pagkakataon sa politika, binigyan kayo ng pag-asa, tapos ikaw pa ang gagawa, makikipagtulungan para padala si Tatay Digong sa The Netherlands. Maraming umiyak. Marami ho ang nagalit. Dapat hindi nyo ginawa yan. Meron ho ako napanood na tarot reader, kakapanood ko lang. Hindi ko na naisama rito. Grabe. Baka ho magkatotoo yung sinasabi ng tarot reader na yon. Wait, there's more. kahit sa tinuturing nga namin kaibigan at sinasabi gusto nilang gawin o papayag sila. Si President Duterte lang talagang ang nanindigan dun sa kanyang unang salita na dahil nasa batas siya, nasa rules yan, dapat dapat malibig si Marcos sa libingan ng mga bayani. Hindi habang sa kasaysayan ng pamilyang Marcos, di na namin makakalimutan yan. Kumbaga siya lang yun nangako sa inyo na tinupad. Parang ganon. Sa lahat ng iba, sinasabi, gagawa natin ng paraan, titignan natin. And siguro sincere naman talaga sa iba, pero syempre may puwersa ng politika. Oh, yan. Diba? Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ano ngayon ang ipapaliwanag mo sa tao kung sakali ang taong bayan? Ano ang magiging boses mo? Marami na ho tayo nakikita, mga kasama. Hindi lang sa Luzon. Buong Pilipinas at sa New York, meron na hong mga pirma na nagaganap doon. Ibibigay nila kay Trump yung signing nila para tulungan si Tatay Digong. Tatay Digong ang mga Duterte ang nagbigay sa inyo ng sigla tapos ganyan ang ginawa nyo. Anak naman kayo ng bugi. Oh. Kaya nga sabi nga sa inyo abangan nyo susunod na kabanata. Sa bagay, sanay na kayo dyan. Sabi ni Aling Ledesma, pasok natin ito. Hay, kahit mga 2 judge ng ICC nagsalita na rin. Di ba? Nagsalita na rin. O anong sabi nila? Sana lang. Pero sa kasalukuyan ngayon hindi ko pa sure pero standby pa rin yung flight ni Tatay Digong sa from Dubai to the Netherlands. Parang hindi pa ata lumilipad o may hinihintay pa na dokumento. Pero hindi ako sure pero sana magdesisyon ang isang ahensya o sabihin natin magdesisyon ng ICC na pabalikin dahil wala namang parang walang sustansya yung hinain ng itong mga bakulaw na ito. So ito, panoorin natin itong 2 ICC judge mismo Maging ang 2 judges ng International Criminal Court ay nagkakaroon ng pagtatalo
dahil hindi daw maaaring isalang ang dating Pangulong Duterte sa trial ng ICC dahil wala nga silang jurisdiction dito sa Pilipinas. Ayon sa post ni Elvin Laceda, two ICC judges argued that the Duterte trial is out of their jurisdiction. In an earlier decision, ICC judges Brickenbad and Lord Kibanitz argued that the ICC doesn't have jurisdiction over the Philippine situation. The case regarding the war on the RUG is pending before ICC because the Philippines is no longer a state party under the Rome Statute. In the jurisdictional decision, the vote was close 3 in favor, 2 against, including the chief judge. I posted this to show that even in the ICC, there is division among the judges regarding their jurisdiction over the case of Philippine President post-Philippine withdrawal. For the foregoing reasons, we consider that the pre-trial chamber erred in law in concluding that the court had jurisdiction over the Philippine situation despite the Philippines' withdrawal from the Rome Statute. As a result, we would have granted the Philippines Interrupt ko first lang kayo round mga of kasama appeal. ha. Interrupt ko na kayo. Meron ho akong papakita sa inyo. So tama nga yung sinasabi ko. Kaka-post lang po ni Senador Bongo. Si Tatay Digong ay nanananghalian pa rin sa eroplano. Meaning, hindi natin alam kung ito ay lumilipad o nasa Dubai pa rin, no? Tignan natin ha. Bibigay ko sa inyo yung ito. Pakita natin yung pictures. Nakakatuwa. Si Tatay Digong ho ay kumakain. Aba, may video pa pala to. Okay, teka lang ha, mga kasama ha. May video pa pala to. Ayan, si Tatay Digong ha. Pakihan natin ha. Kaka-post lang po yan ni Senador Bongo. So nanananghalian si Tatay Digong. Juice lang, wala. May coke. Wala. Tingnan natin ha. Yun. Ayan 5 minutes ago, ang sabi ng ating mga kababayan, palakas ka Tatay Digong. Salamat at yun. Talagang ibang klase yung pagmamahal ng ibang klase yung pagmamahal ng ating mga kababayan ha. Dito kay Tatay Digong. So parang lumilipad po yung eroplano, hindi natin malaman kung papunta na ng Netherlands o nasa Dubai pa rin. So alamin natin yan ha. Pasok natin to. And found that the court cannot exercise jurisdiction in the Philippines situation. Consequently, we would have found the remaining grounds of appeal moot. We would also have directed the pretrial chamber to withdraw its authorization for the prosecutor's investigation and discontinue all proceedings in the situation. Ayon pa kay Attorney Romel Pagares, international law professor, it has to go through the national proceedings to ensure that the arrest is actually proper and legal according to the rules. National law will be respected by the ICC. You cannot just send someone, especially a Filipino. We have rules. ICC rules mismo ang nagsasabi na dapat magkaroon ng extradition para malatag ng maayos at proper ang pag-aresto at dapat siyang ipadala sa The Hague for trial. Kahit na nakareceive na ang Supreme Court Philippines ng filing ng petition na Attorney Torion at Attorney Vic Rodriguez ng 4:27 p.m. Supreme Court na mismo ang nagsabi at nagbigay ng statement. May TRO na, naglabas na ang Korte Suprema. So bawal nang ilabas ang dating Pangulong Duterte sa ibang bansa. Malinaw sa statement ng Supreme Court. Ito yung TRO na hinihintay kahapon na naibigay naman on time. Pero, itong si Negro, sige pa rin.
Wala siyang talagang hinindian. Pinanindigan niya talaga na ilabas si Tatay Digong at dalhin doon sa the Netherlands. Ngayon, ang tanong dito, lagot ka. Abangan mo. Abangan mo. Sigurado, panigurado. Lahat ng mga pinagagawa mo ay babalik sa iyo, sabi ni Jocelyn dito. Court na given the significance of the case upon the Chief Justice's instructions, a special raffle has been conducted. Conducted na. But of course, given the time na alanganin, di ba? Time would have been the day na talagang makakakuha tayo ng update from Supreme Court. Kung kanino o sinong justice ang na-assign, we don't know. Pero the big questions are, bakit hindi hinintay ng BBM administration na mabigyan ng tamang proseso si Pangulong Duterte na masagot muna ang petisyon? Bakit sapilitan at minadali ang pagsakay kay dating Pangulong Duterte? Natatakot na sila. Oo, takot sila at gustong-gusto nila na manatili sa pwesto. Ayaw nilang may hadlang sa mga ginagawa nila at saka yan ay panakipbutas lang. Dalawa na ho ang panakipbutas. Yan ho ay nangyari. Alam niyo bakit yan talagang pinurso nila? Dahil meron ho lumabas na balita si Madam Maharlika patungkol dito, dito sa kanyang, alam niyo na yung babaeng mukhang walang balakang. Yun, meron hong kaso na hindi pa naman kaso, meron hong allegedly lang pero meron nagsasabi na totoo Na-involve po daw itong mga ito, diyan sa Amerika, na sila ay merong isang tao na tegi dahil sa super dose ata na ginamit. Nag-superpower, sa sobrang power ng power, nategi ang mama. Ngayon, kilala ang mama kilalang tao, may-ari ng isang malaking ganto. Ngayon, nalaman ho na ang doon, 7 oras pa bago ma-report na tegi itong mama, dinakip itong magkakasama at na-hold. Ang problema, gusto nilang pagtakpan yon, pagtakpan para hindi malaman ng tao. Ito namang stream, hindi binabalita. Bakit? Hawak nila sa leeg ngayon ito, binulalas na ni Madam Maharlika at nakarating na sa mga ibang magagaling na vlogger, eto na. Lumabas na ang totoong kwento. Meron palang involved na superpower. Sa sobrang superpower, siguro nag-i-enjoy, superpower, tegi ang mama. Bakit ang tanong, hindi pa nategi yung isa? Para tapos na ang maliligayang araw nila. Sa bagay, sanay na sanay sa superpower, kayang-kaya yung dosage, kaya magaling. Kaso may kwento. Yun ang gusto ng pagtakpan. Kaya ito, ginagawa nila ito kay Tatay Digong. At isa pa, yung bycam. Pinasasagot sila, hanggang ngayon wala pa rin sagot. At ito matindi, pinabasura pa nila yung petisyon ni BP Sara at nito nila Attorney Vic. Pinabasura. Nino? Yung malaking mamang mukhang lulong. Pinabasura yung petisyon. Grabe, no? Ito na lang, puntahan na lang natin ito, yung petisyon ni Attorney Salpanielo at ang kanyang junior. Pakinggan natin mabuti mga kasama para maliwanag sa maliwanag. Hilingin niya sa Korte Suprema ay utusan ang gobyerno na ang pinangalanan namin ditong mga respondents, si Executive Secretary Lucas Bersamin, si DOJ Secretary Boying Remulla, si Chief PNP Marbil at saka si CIDG Director Torre. So ang hinihiling ni Ms. Duterte is utusan ang gobyerno na ibalik ang Pangulong Duterte, ipakita sa Korte Suprema, ipaliwanag kung bakit bigla na lang dinakip ang Pangulong Duterte na walang warrant of arrest na legal. Tapos madali ang sinakay sa eroplano papuntang The Hague. So naniniwala kami na walang jurisdiction ng ICC dito. So nangangahulugan na hindi pwedeng gamiting basehan yung ICC warrant of arrest para arestuhin, detenahin at dalhin si Pangulong Duterte sa ICC.
Ang bansang ito nang walang batayan. Alam mo, kahit sa ilalim ng extradition treaty natin, law, bago mo arestuin ang isang tao na supposed to be ibibigay mo sa isang bansa na humingi sa'yo ng tulong, kailangan dumaka sa isang proseso. Kailangan magpaka sa isang local court at ipakita mo, mabibigyan ng pagkakataon yung inaaresto mo. Hindi nangyari ito rito. Dahil inaresto siya, wala nang warrant, tapos pinersa pa. In fact, nakita niyo naman ang video, literally forcibly, talagang tinanggal siya at pinasok siya sa aeroplano. Kaya kapag umiiyak na gusto si dating First Lady Tabansenya pati yung anak. Kasi nga, alam naman ng gobyerno na may sakit si dating Presidente Duterte. Sa halip na dali mo na sa ospital, kinalagkad na. Yan ang nangyari dyan. Madali sabi. Sa panahon ng tatay ng ating Presidente, si Presidente Marcos Sr., kahit martial law, kahit na diktadorya, kaming mga abogado noon ay nakakapasok kami sa lahat ng pinibilang nila inaresto. But not at this time. We were barred, the lawyers were barred entry. The petitioner's father was deprived of legal representation. Hindi lang yan. Can you imagine? Ang isang senador at vice-presidente hindi makapasok para bisitahin ang kanilang kamag-anak at mas matindi pa ito sa martial law. Kaya sabi ni Presidente Duterte, we are veering towards dictatorship. Anong veering? This is dictatorship. It's even worse than the father's dictatorship. At least nung mga panahon ni Marcos Sr., merong semblance of rule of law, may due process. Ito wala Talagang kinaladkad nila ang presidente nang walang patayang legal. Ito nyo, narinig nyo ha, ang mensahe ni Atty. Sal. Si Kitty, understandably, masama ang loob niya sa nangyari kahapon, kagabi nung kasama namin siya habang prepare tong petition for habeas corpus. Maya umiiyak siya at mukhang traumatized. Kinukwento niya sa amin na nung una ayaw pa sabihin ni CIDG Director Torre kung saan dadali ng Pangulo. Kaya kabadong-kabado sila kahapon kung anong mangyayari sa Pangulo. At yun nga, traumatized sila sa nangyari. Pero naninindigan siya na sana dinggin ng Korte Suprema ang hiling niya kasi alam nyo sa mga ganitong sitwasyon kung hindi tayo makakahingi ng relief o tulong mula sa Supreme Court, hindi ko po alam kung ano pang sitwasyon ang kailangan mangyari bago manghimasok ang Supreme Court sa nangyayari sa atin ngayon. Ayan mga kasama, yan na yung update natin. Sana manatili tayong magdasal para sa kaligtasan at sa kalusugan. Importante kasi yung kalusugan ni Tatay Digong Yun ang number 1 At siyempre, sana makabalik agad, no? At mapawalang bisa na itong nababanggit ng dalawang judge ng ICC. So, at doon naman sa suporta, salamat po sa suporta. Alam natin, kita naman natin, kahit ako sa sarili ko, nakita ko na yung suporta. Kagabi pa lang, yung mga riders, iba't ibang grupo, iba't ibang healing app, ando na po. Yung mga kamusliman, ando na po. Ang dami. Hindi lang Maynila, buong Pilipinas, buong bansa, OFW, nakahanda na rin. Andun sila, sumusuporta kahit online. Nagbibigay sila ng mga tulong doon sa mga nangangailangan, especially doon sa mga patubig. Salamat po at nakita ko yung sigla ng mga OFW na nag-sponsor ng mga patubig. Halos lahat po wala hong nauhaw sa pagkain. Meron po mga biskwit, tinapay, meron po andun. Nakaredy po talagang tulong-tulong yung ating mga OFW. Saludo po ako sa inyo at hindi lang po doon sa mga OFW na nagbigay ng mga pledge nyo para doon sa mga patubig at mga patinapay. Doon din po sa mga tao na talagang bukal at nakakaluwag. Maraming salamat po. Hanggang sa muli Bye-bye.